So, magandang araw. So, ang topic ko ngayon ay random lang. Mga obserbasyon ko to kung paano namimili yung mga babae. So, marami silang factors pagka namimili. Di ba sa lipunan natin, sinabi ko hindi nga enough yung mga pogi, yung mga chads. Hindi sila enough sa lipunan. So, nakikita mo lang sila online. Minsan, siguro sa isang taon mo na punta sa mall, baka makakita ka ng pogi, baka mga 2 beses lang eh. Or isang beses, ganun sila ka-rare. Tapos, yung mga mapepera, hindi factor sa babae yung marami ka masyadong pera eh. Ang factor nila is yung may goal ka, yon yung may goal ka. Pero depende kasi sa edad ng babae yan. So, bali nangyayari, depende sa edad ng babae. Ganon siya mamili, depende sa edad niya. Pero usually ito mas pina-prioritize ng babae yung kahit average yung itsura, normie yung itsura. Basta marami siyang mapapala kagaya ng mga resources, status, ganyan. Basta average. Kasi yung chads kasi napaka-rare nila, 'di ba? So realistic naman din sila na hindi sila nag-e-expect na makakakuha sila ng mga super pogi. Pero hindi dinidispute nito yung pagiging pogi ay mas pipiliin pa rin ng babae. Granted na may same opportunity. Kunwari, pogi, normie, pareho sila nag-aaral. Mas pipiliin yung pogi. Pogi na pareho, tsaka normie na may status, mas pipiliin yung pogi. So, gets mo yun? Yung pamimili nila is yung laging lamang sila, lamang. So, yun yung nyan. Tapos, yun. Depende rin sa edad yan. Kunwari, bata-bata pa. Kuwari magkasabay lang kayo sa college. Kaya yung sinasabi ko strategy na na ang ideally na pang reproduction age is sa lalaki to at babae. Huwag ka maniwala sa mga red pillar na nagsasabi pahuli mo yan. Kasi may age pill tayo na tinatawag na mabungi ka man dyan, mapanot ka, tapos ang boxing. Yun yung sinasabi ko, kahit na mayaman ka, hindi ka sasalbahin ng yaman. Kasi nga, pangit genetic mo eh. Mapapakinabangan ka lang ng babae base sa resources mo, kayamanan mo. Gusto mo ba yun? Magustuhan ka ng babae dahil lang sa kayamanan mo. Siyempre, hindi ka masusunod doon unang-una. Tapos ikaw tagabili ng bili lahat. Tapos ikaw, bukod doon, ikaw na nagpo-provide, ikaw pa yung kikilos. Bali, ang role mo, beta kak simp. Bakit beta kak simp? Kasi yung babae na yun, yung karelasyon mo, kung normie ka, ay pangit ka na may pera. Yung babae na yun, nakarelasyon mo, pwede niyang ibigay yung SEX sa normie or pogi ng hindi pinaghihirapan. So, lugi ka. Kasi parang ginagawa mo, binibili mo yon. So, kung ganun lang din yung sitwasyon mo, mag-pro ka na lang. Huwag ka na lang makipagrelasyon kung alam mong olats ka. Kasi, biruin mo, ganito kasi yan eh. Hindi ito pinaniniwalaan ng mga tao na i-judge ka ng tao base sa itsura mo. Kung karespeto ka. Kaya ngayon sinabi ko sa inyo na wala ka dapat gawin. Genetic mo na yung magdidetermine lahat. Gagawin mo lang yung magpagupit ka, maging malinis, presentable. Tsaka magsuot ka ng mga damit na naaayon sa okasyon. So, yun lang yung mga gagawin mo na para makapag-benefit ka. So, yan yung mga gagawin mo na na
kung paano sila mamili. Tapos ano pa ba? Yung niche. Yan, niche na yan. Kunwari sa grupo. Sa mga grupo-grupo, mga tropa-tropa, yung paano ka tanggapin sa sa grupo. So isang malaking factor din 'yan na makakatulong kung paano ka pipiliin. 'Di ba yung mga basketballista, yung mga naglalaro ng basketball. Yung mga sikat ganyan, yung mga sikat na mga player. Mga gusto sila nung babae kasi nga sikat sila eh. Tapos maraming tumitili sa kanila. So isa na rin 'yon. Kaya nga yung mga ibang lalaki, hinahangad nila magkaroon ng posisyon. Kuwari, SK chairman, barangay tanod, mayor, mga ganyan, artista. Kasi yun eh, nakakapogi yung ganun, yung social acceptance. Although, kahit na may social acceptance, kung itapat mo yun sa sa mga chad, mas pipiliin pa rin yung may mga itsura, yung mga pogi. So, hindi pa rin dinidisprove nun yung yung sinasabi ko na mas pipiliin pa rin ng mga babae yung may itsura, yung mga pogi. Sa pamimili nila. Granted na pareho yung oportunidad na ng pogi tsaka yung mga merong status or yung tanggap sa lipunan. So ano pa ba yung mga nila? Yun, yung kaitsura nila, karelihiyon nila. Tapos kapareho nila ng estado sa buhay. Kuwari, pareho silang mayaman. Yan, sila lang din. Mga parehong mahirap, sila lang din. Parehong mga average, sila lang din. Ganun sila mamili. Tapos, yun, depende pa rin sa edad. Usually, pag 25 pataas na, ang hinahanap na ng babae niyan ay yung madedependehan niya na lalaki. So, yung itsura, kasi, di ba sabi ko, bihira naman yung mga pogi. So, nangyayari, may mga itsura na wala na sa yan. Wala na sa picture yan kasi nga, puro normie naman lahat eh. Puro normie naman lahat ng mga tao eh, na nasa paligid niya. So, mas pipiliin na lang niya yung yun nga, yung maraming nakuhang mga resources, ganyan. So, ano pa ba? Yun, yung mga mahilig magtattoo. Mga nagtatattoo. Pag nagtatattoo sila, so yung babae na mahilig sa tattoo, mas pipiliin niya yung lalaki na mahilig din sa tattoo. Tapos yung babae na mahilig gumala-gala, or mahilig mag-gym, mga ganyan, pipiliin niya rin yung lalaki na kapareho niya. Yung tawag doon, yung niche tawag doon eh. Ano pa ba yung yun, yung mga kaklase niya, katrabaho, ganyan. Dati kasi 'di ba, naninirahan lang sa bahay yung babae. Tapos aantay lang sila doon kung sino yung mga nasa malapit sa kanila. Yung demographic tawag doon eh. Tapos ano pa ba? Ngayon kasi meron ng internet. Meron ng mga social media. So mas mabilis na yung access nila sa mga yung may mga popular na lalaki, mayroong katungkulan, tapos mataas yung estado, tapos yung may mga itsura, madali na rin sa kanila yan. So sila na bahala mamimili. Ang gagawin mo lang talaga ay magpakita ka lang talaga, tapos mukha ka malinis, tapos respeto at presentable. Yun lang talaga magagawa mo. Yun, depende sa edad nila, yun yung pamimili nila. Depende sa estado nila. Mas depende rin sa IQ. Yung mga low IQ na babae, mas pipiliin yan yung mga magaganda yung genetic na lalaki. Tapos yung mga matataas yung mga pinag-aralan na babae, mas uunahin nila yung
yung responsable tsaka yung may kaya na lalaki. Oo, kasi mas may kakayahan kasi yung lalaki na yun na magpalaki ng mga anak. So iisipin niya pa rin yung yung kapakanan ng magiging anak nila sa hinaharap. So futuristic mag-isip yun sila, yung mga babae. Pagka ganun, depende sa IQ nila, yan. Depende sa sa edad nila. Tsaka depende sa estado nila. So, tsaka depende rin sa hilig nila. So, iba-iba yan. So, sinabi ko na lahat yung mga paano sila mamili. So, paano? Yun lang siguro yung yung masishare ko sa inyo na na ganyan. Paano? Peace na.